Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Jesus. Power. Jesus! Praise God. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Bless your name. Pagkasabi sa katabi, I love you with the love of the Lord. Praise God. Ganitong pagsamba ang gusto ng Diyos. Ganito po ba? Ganitong pagpupuri ang gusto ng Diyos. Amen. Ganitong pagpaparangal ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Maapoy, masigla, malakas para sa ating Panginoon. Amen po ba? Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. At pasalamat tayo sa Panginoon na tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon na tayo magkatipon-tipon. Amen po ba? Pagkasabi sa katabi, pinagtagumpay ka ng Diyos. Amen po ba? Pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Sinamahan tayo ng Panginoon sa loob ng isa, 21 na araw ng pag-aayuno. Pinalakas tayo ng Diyos. Amen. Wala bang nanghina? Praise God. Amen. Lahat tayo pinalakas ng Panginoon. Amen. 21 days lang ito. Amen po ba na nakaraan? 30 days. May nag 40 days. Amen po ba? Pero still malakas pa rin para sa Panginoon. Amen. So ganito ang nagagawa ng fasting. Amen. Nagiging maapoy ang ating pagsamba sa Diyos. Nawawala yung mga carnalism. Ano yung carnalism? Yung makalaman natin pagsamba. Nawawala yun. Nagiging pure ang puso natin sa Diyos. Sabi nga po ng ating Pastor Larry sa huling araw, ang hanapin ng Diyos, ang ihirangin ng Diyos, ang kanyang iniligtas ay ang mga nag-aapoy. Amen po ba? Kaya pagkasabi sa katabi mo, keep on fighting, kapatid. Keep on burning, kapatid. Praise the Lord. Okay? Kaya pag-usapan natin ngayon, keeping the fire. Amen? Sa konting minuto na ating pag-uusapan, okay? Hayaan nyo na i-share ko sa inyo ang salitang keeping the fire. Amen po ba? So tayo po ang mag-iingat. Amen? Magpapanatili ng apoy ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Sabi sa aklat ng Leviticus chapter 6 verse 13, the fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. Ano sabi ng Bible? It shall never go out. Sa Tagalog, sabi ito, ang apoy ay pananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana. Hindi papatayin. Amen po ba? Saan ano gagawin sa apoy? Pananatilihin. Pakisabi sa katabi mo, pananatilihin natin. Amen po ba? You are the keeper of the fire. Amen po ba? Nakasalalay sa iyo kung ang apoy ay maglalagablab o ang apoy ay mawawala. Nakasalalay sa atin because we are a fire keeper. Amen. Pag-ingat tayo ng apoy. Yung tinanggap nating apoy ay huwag na natin alisin. Huwag na natin patayin. Amen po ba? At kung pinang-iinaman ng iyong apoy, palagablabin mo ulit ito. Sabi ng Biblia sa aklat ng Revelation, ang natitira pa sa iyong apoy ay pag-alabin mo. Amen po ba? Huwag tayong ng Panginoon sa atin kasi pag nawala yung apoy, mawawala din yung enthusiasm mo sa pagsamba sa Diyos. Mawawala din yung excitement mo. Mawawala yung hunger mo. Hindi ka nagutom sa Diyos. Hindi ka nauhaw sa Diyos pag nawala yung apoy. Are you with me? Kaya kailangan manatili yung apoy sa Panginoon. At sino magbabantay? Sino mag-iingat? Bawat isa sa atin, individual, iingatan natin ito. Amen po ba? Bakit? Sapagat ito ang inutos ng Biblia. Ito ang gusto ng Diyos. Sa lumang tipan, ang mga nag-iingat ng apoy ay walang iba kundi ang mga priest. Sila nag-iingat ng apoy. Kailangan lang panatilihin na may apoy sa templo. Pero itong pinag-uusapan dito ay hindi po apoy lang sa sisidlan, kundi apoy sa dambana. Gusto ng Diyos laging may apoy. Bakit? Kasi pag may laging may apoy, laging may handog. Pag laging may handog, laging may usok. Pag laging may usok, may magbibigay na mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Hindi po ba? Pag may mabangong samyo sa harapan ng Diyos, mayroong kaluguran ang Diyos. Pag nalugod ang Diyos, talagang pagpapala ang kanyang gagawin. Kapayapaan, pag-ibig, kapangyarihan, ang ibinibigay ng Diyos pag siya ay nalugod. Amen po ba? Kaya gusto natin ngayon, patuloy natin mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Ngayong taon, sa loob ngayong araw, hanggang sa magtapos ang taong ito, ang ating goal ay mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Maluwalhating natin ng Diyos, mapapurihan natin ng Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, patuloy mong pag-alabin ang apoy ng Diyos. Sino
Sino bang nag-iingat sa lumang tipan? Mga priest ng Diyos. Amen? Maraming sasabihin natin, Pastor, di naman ako priest. Isa lang naman ako manggagawa. Isa lang naman ako tagadalo ng gawain ng Panginoon. Hindi naman ako priest, hindi naman ako pastor. Pero may sinabi ang Biblia. Sabi ng Biblia sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 9, "But ye are a chosen generation." Ano daw po tayo? Chosen generation. Pagkasabi sa kanila, pinili ka. Huwag ka magduda. A royal priesthood. Ano daw tayo? Royal priesthood. A holy nation. Amen. A peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of the darkness into marvelous light. Amen. Anong tawag sa ating mga kapatid? Sabi dapat ay isang lahing hinirang o lahing hirang, isang makaharing pagkakaserdote. At sabi, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Hallelujah. Binuin mo yun, bayang sarili ng Diyos. Saan ka nakatira? Oh, kaya wala na dito taga San Vicente. Wala nang taga Sorsogon City. Lahat tayo ngayon ay citizen na ng bayang sarili pag-aari ng Diyos. We are the citizen of the kingdom of God. Upang inyong ipahayag ang karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kaligtasan at kaliwanagan. Napakasarap ng salita ng Diyos. Ano daw ang ating tungkulin? Ihayag, ipahayag, sabihin, alin ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen po ba? We are called to give praise. Amen. To shout the name, the glory, the faithfulness, the power, who is our God. We are called to shout. Come on, shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Come on, shout the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. That is our life. Shouting the name of Jesus. Praising the name of Jesus. That is our life. Amen po ba? Kaya tungkulin nating bantayan ang apoy sa ating mga altar. Ang altar na ito ay tumutukoy sa ating puso. Ang apoy ay ang banal na espiritu. Ano po yung dambana? Yung ating puso. Yung altar, yung ating puso. Amen po ba? At ang apoy naman, sabi nito, ay ang banal na espiritu na nananahan sa ating mga puso. Kaya sabi nito, huwag pabayaan na mag-andap o mawalang tuluyan anumang apoy na nasa ating puso. At sabi ito mga kapatid, kung walang apoy, wala ding usok. Kung walang usok, walang magbibigay ng mabangong sabyo sa harapan ng Diyos. Gayon din naman, kung ang apoy ng Espiritu ng Diyos ay mawawala sa ating mga puso, kailanman ang buhay natin ay hindi magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kapag ang apoy ay nawala, wala na ring saysay ang ating pagsamba. Kahit lumuhod tayo, kahit tumalon tayo, kahit sumigaw tayo, without the fire, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Amen? Kaya kailangan natin manatili ang apoy ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ito, kailanman ang buhay natin ay hindi magbibigay ng kaluguran sa Diyos kapag pinabayaan natin ang apoy na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, tungkulin natin na ingatan, pahalagahan, paglagablabin ang apoy na binigay ng Diyos sa atin. Sa anong paraan? Sa pagsamba natin sa Diyos araw-araw. We are the worshiper of God every day. We are not a worshiper every Sunday. We are not a worshiper every Bible study. We are not a worshiper every pagkakatipon lang. No. We are a worshiper day and night. Worshiper tayo ng ating Panginoon. And we are called to worship God. Amen. Kaya day and night tayo sumasamba sa Diyos. Sabi ng Bible, whatever you do, you eat or you drink,
Do it for the glory of the Lord. See to it na ang ginagawa mo ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos, nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, itinatanghal ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Amen po ba? Ngayon, paano mapapanatili ang apoy? Number 1, para mapanatili ang apoy, offer your life to God every day. In other words, surrender your life every day. Amen? Just offer your life. Kung gusto mong manatili ang apoy ng Diyos, kailangan mo lagi nakasuko sa Diyos ang buhay mo. Amen. Lagi nakasuko sa Diyos ang puso mo, ang buong pagkatao mo, isuko mo sa Diyos. Bakit? Kapag ang buhay natin, in-open na natin sa Diyos, hindi na natin ito pag-aari. Ito ay pag-aari na ng Diyos. At bawat handog na ibinibigay sa Diyos ay pinapaging banal ng Diyos. Kaya pag ang buhay natin, in-open na natin sa Diyos, nagiging banal ito sa harapan ng Panginoon. Nagiging kalugod-lugod ito sa harapan ng Panginoon. Sabi ng aklat ng Roma, chapter 12, verse 1, popular verse na lagi natin pinabanggit. Therefore, brethren, by the mercies of God, they are present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ano sabi daw ng Biblia? Sabi ng Apostol Pablo ang kanyang pakikipamanhik sa atin, pangungusap o pakikiusap sa atin. Anong gusto niya? Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Amen po ba? Italaga natin ang buhay natin sa Diyos. Amen. At huwag na huwag natin aalisin ang buhay natin sa Panginoon. Isang inaantay ni Satanas ang mawala ang ating buhay sa dambana ng Diyos. Kasi pag nawala ang buhay natin sa dambana ng Diyos, alam ng kaaway na hindi ka lugod-lugod na ang buhay mo. Kaya ang gagawin ng kaaway, i-inject ang kanya ng mga negatibong salita, negatibong kaisipan sa buhay mo. Hello? Kaya ano kailangan natin? Lagi natin isusurrender sa Diyos. Kagabi kausap ko si Tatay Pastor Larry, alauna ng madaling araw. At itinuro niyo sa akin, sabi niya, Pastor Jazz, ang tagumpay ay hindi pag-asa sa tao. Hindi ka pwedeng umasa sa kapwa mo. Hindi ka pwedeng umasa sa leader. Hindi ka pwedeng umasa sa pastor. Ang tagumpay ng leader ay nasa Diyos. Kailangan mong asahan ng Diyos. Kailangan mong isuko lagi ang buhay mo sa Diyos. Lagi kang sumamba sa Diyos, araw at gabi. Sabi niya ito, ang sikreto niya. Kaya sabi niya sa akin, kahit magpa-seminar ako, 3 araw, 5 araw, wala akong kahalili. Kaya kong magpa-seminar na wala akong kapalit. Bakit? Kasi ang buhay ko laging nasa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ganito ang taong lagi nakasuko sa Diyos. Pag laging nakahandog sa Diyos ang buhay niya, hindi siya napapagod para sa Diyos. Amen? At ano pa? Dahil ito ay pag-aari ng Diyos, iingatan ito ng Diyos. Iingatan to sa lahat ng panason ng kaway, sa lahat ng sakit at karamdaman, kaguluhan, kapigatin, iingatan niya ng Diyos. Pahintulutan man ng Diyos na dumaan niya sa mga pagsubok, pero tutulungan niya ng Diyos. Amen. Sasamahan niya ng Diyos at hindi niya yung pababayaan. Bakit? Pag-aari na siya ng Diyos. Amen? Pangalawa, para mapanatili ang apoy sa atin, hindi lang i-offer ang buhay araw-araw. Bagkus, sabi nito, offer your worship to God every day. Amen? Ihahandog mo sa Diyos ang iyong pagsamba araw-araw. At paano ba natin sinasamba ang Diyos? Sinasamba natin ang Diyos sa kanyang katangian. Dinideclare natin kung sino ang Diyos. Amen? Sabi ng aklat ng awit, 63 verse 4 to 5, daily I will worship you passionately, and with all my heart, my arms will wave to you like a banner of praise. I overflow with praises when I come before you, for the anointing of your presence satisfy me like nothing else. You are such a rich banquet of my pleasure to my soul. Ganun sinabi ni David. Imagine, para kay David, ang sumamba sa Diyos araw-araw ay katulad daw po ng bandilang ibinawagayway niya. Amen? At ang anointing ng kanyang presensya ay lubos niyang kagalakan. Kaya sabi ni David, day and night, sumasamba siya sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, yung kaharian ni David, yung luklukan ni David, secondary lang yan sa kanya. Ang pinaka-first priority niya yung upuan niya sa Diyos. Amen.
ang sumamba sa Diyos. Kaya sabi natin si David, walang pagsubok na hindi niya pinagtagumpayan. Kailan ba ito sinulat ni David? Nang panahon na siya ay nasa kapighatian. Nang panahon na siya ay nasa suliranin. Ang ginawa niya lang sa Diyos, sumamba. Kasi ang kabaliktaran ng pagsamba, pagrereklamo. Hello? Pag nasa pagsubok ka, pag hindi ka worshiper ng Diyos, reklamo ka na reklamo. Sa tao, sa kapwa mo, sa mga nakapaligid sa iyo. Pero pag worshiper ka ng Diyos, walang lumalabas na murmuring sa bibig mo. Bakit tinawag ng Diyos ang mga reklamador na evil congregation? Hello? Ano daw pagkakatipo ng mga reklamador? Anong kongregasyon daw? Evil congregation. God hates a murmuring person. Ang reklamador na tao, ayaw yan ng Diyos. Hello? Kaya pinapaiwas tayo ng Diyos sa karakter ng kanyang bayan na panireklamo sa kanya. Kaya ang nangyari sa kanila, walang nakarating sa lupang pangako. Nagsikalat ang kanilang buto sa ilang bakit? Panireklamo sila. Hello? Tayo tinawag tayo ng Diyos para hindi magreklamo. Tinawag tayo ng Diyos para magpuri. Pag walang bigas, nagpupuri. Pag walang pera, nagpupuri. Pag walang gastoy, nagpupuri. Pag may pagsubok, nagpupuri. Pag umiiyak, nagpupuri. Pag saan, nagpupuri. Ay sumatan, magpupuri kami sa Diyos. Hindi humihinto ang tunay na mananamba ng Diyos sa pagsamba sa Kanya. Yun ang kanyang buhay. Hindi niya to karakter, kundi buhay niya ang sumamba sa Diyos. If you are a true worshiper of God, whatever your situation is, you still worshiping God. Like Job, samot-saring balita, hindi pa tapos ang naunang balita, may parating namang balita, namatay ang kanyang anak, nawala ang kanyang mga tupa, namatay ang kanyang mga alipin, lahat nawala sa kanya. Pero ang ginawa ni Job, pinunit niya ang kanyang damit at lumuhod siya sa Diyos. Sabi ng Bible, sinamba niya ang makapangyarihang Diyos. Hello? Kaya ang mananamba ng Diyos, hindi marunong yan mapagod. Pakitingnan ng katabi mo. Hello? Hindi marunong yan mapagod. Amen po ba? Kahit walang laman ang tiyan yan. Hindi nararamdaman yung tiyan. Hello? Buti nga kayo nag-break kagabi. Ang iba sa amin straight talaga. Hello? Nag-straight. Pero tingnan nyo. Kaya nga sabi ng aking tiyuin dati, sabi niya sa akin, no, ang katakawan ay pandaraya lang ng mata. Amen. Sabi niya, pag wala kang makitang pagkain, gutom na gutom ka, parang lahat gusto mo kainin. Pero pag napaligiran ka na ng pagkain, halos wala ka ng gustong kainin. Amen. Kaya sabi niya, pandaraya lang ng mata ang gutom. Pag sabi sa katabi mo, sana hindi ka nadaya, kapatid. Nakuha ba natin? Bakit kasi kailangan natin ito? Kaya nag-aayuno tayo para tumaas ang pagsamba natin sa Diyos. Para maging maapoy ang pagsamba natin sa Diyos. Hindi po ito program, hindi rito design ng church, kundi buhay natin ito sa Panginoon. Amen po ba? The more we spend time with God and worshiping God through our prayer and fasting, the more na naririnig natin ang tinig ng Diyos. Always remember, ang feeding ng ating flesh ay nasa pagkain. Ang feeding ng ating spirit ay nasa Word of God. Kapag dinideny natin ang flesh at kinakain natin ang spiritual, numinipis ang ating flesh, kumakapal, winipis ang ating flesh at kumakapal ang ating pakinig sa Diyos. Kaya lang naman hindi natin marinig ang Diyos kasi ang kapal ng flesh. Hello? Nakuha ba natin? In other words, okay, kaya hindi natin marinig ang Diyos dahil kulang tayo ng pakikinig sa Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid, ang panawagan ng Diyos ay manatili tayo na magsamba, sumamba sa Diyos na buhay. Dahil ito ang ating puso at pagkatao sa harapan ng Diyos. And number 3, to maintain our fire, offer praise to God. Pastor, di ba pares tayo ng worship? No, worship, kapag sinabi nating pagsamba, kinikilala natin ang katangian ng Diyos kung sino siya. Amen? His name, His holiness,
At kung ano ang kanyang pangalan, kung sino siya, yun ang sinasamba natin sa kanya. But when we praise, amen, itinataas natin lahat ng pasasalamat sa kanya. Ang lahat ng kanyang ginawa sa ating mga buhay. Psalms, sabi sa aklat ng awit, 145 verse 1 to 3, I will exalt you, my God and King, and bless your name forever and ever. And every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and great to be praised, and His greatness is unsearchable. Amen? Ano sabi ni David sa kanyang sinulat? Ang kanyang pagpupuri sa Diyos ay magpawalang hanggan. Ika nga niya, hanggang siya'y nabubuhay, papupurihan niya ang Diyos. Pasasalamatan niya ang Diyos. Bakit? Dahil sabi na aklat ng 1 Thessalonians chapter 5, ipagpasalamat nyo ang lahat ng bagay sapagkat kalooban ito ng Diyos. Kaya ano man ang kinakaharap mo, anong ginagawa mo? Nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen? Kahit sinusubok ka ng panahon, Lord, salamat. Kahit minsan may sakit at karamdaman ka, Lord, salamat. Pastor, kailangan ipagpasalamat yan, yes. Ganito, bigyan ko yung example. Nang ako'y may sakit na allergy, okay? Every third day, habang uminom ako ng cetirizine ngayon, yung anti-allergy, aasahan ko na yan, lilipas ng isang araw, the following day, alam ko, aatakihin naman ako ng allergy. So, ang aking pag-inom doon ng cetirizine, alternate lang. Di ako uminom ngayon, hindi ako iinom ngayon, pero susunod na araw, iinom naman ako. Ganun lang. So, you know, for a long time, na nagpapagamit ako sa Lord, tinamaan ako ng allergy, wala pa ako sa paglilingkod sa Panginoon. I'm still unbeliever that time. So, tinamaan ako ng allergy, at ito naging nagpahirap sa akin. You know mga kapatid, there's a time na gumigising ako sa umaga na ang kapal na mukha ko punong-puno ng pantal. Simula sa mukha ko, hanggang bunbunan ko, hanggang pa ako, punong-puno ako ng pantal. Alam mo yung pakiramdam na mainit na Makati. Na nakakadiri, tingnan. Ang time na nagising ako, hinawakan ko yung mukha ko, sabi ko itong mukha ko. Natakot ako tumingin sa salamin kasi yung ilaw namin yung dim light. Tapos kinuha ko yung salamin. Pagkakita ko, natakot ako sa sarili ko. Yung sarili ko, natakot ako. Dahil iba talaga mukha ko that time. Na maglingkod na ako kay Lord, still nandun pa rin yung sakit ko. There's a time na nagtatanong ako kay Lord, naglilingkod ako, pinagpipray ko to, nilulod ko to, pinapanalangin ko to. Araw-araw ko halos yung pinapanalangin, tanggalin mong allergy ko ito kasi ito nagpapahirap sa akin. Bakit? Kasi may mga pagkakataon, iinom ako ng cetirizine, Sunday. Hallelujah. Para akong lasing sa unahan. Inaantok ako. Akala niyo ba na nakaraan? Okay ako, hindi niya alam kung paano ako nagpagbaka noon. May mga Sunday sa para akong inihila sa tulugan. One time nang may gawain sa gubat. So, gabi ng gawain, prayer meeting, ako ang nasa magturo. Alam niyo, nagturo ako, hindi ko na naalala kung ano mga sinabi ko. Dahil para akong nakatulog sa unang bibig ko na lang ang nagsasalita. Na-experience ko yan. Pero yun know, mga kapatid, ang ginawa sa akin ng Diyos, binaliktad niya ang aking approach sa sakit ko na yun. Dati pa na itanong ko, Lord, bakit may sakit ako, naglilingkod ako sa iyo. Pero ninyo, nangyari? Habang ako ay nandoon sa panalangin ko, sabi ng Panginoon, anak, alam mo kung bakit may ganyan ka? Kasi pag wala ka nararamdaman minsan sa physical, nakakalimutan mo ang kapangyarihan ko. Nakakalimutan mong magdepende sa akin. Nakakalimutan mong umasa sa akin. Nakakalimutan mo minsan na lumakad sa kabanalan kapag may sakit ka. Pag wala kang sakit. Kaya sabi ng Panginoon, binigay ko yan para matuto ka. Alam mo, binigay ng miracle sa akin ng Panginoon, ng inimpresyon sa akin ng Panginoon, araw-araw pag inaatake ako ng allergy, sinasamba ko ang Diyos. Lalo na kapag sobra ng kati at hindi ako makatulog, samba lang ako ng samba sa Diyos. Sabi ko sa kaaway, akala mo nakaisa ka, ako ang nakaisa sa iyo. Gagamitin ko yung aking pagpupuyat ngayon para magpuri sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, last fasting natin, amen? Yung 30 days fasting and 40 days fasting natin, yung unang linggo pa lang ng ating pag-aayuno, totally incompletely pinalaya ko ng Panginoon. And until today, wala na akong iniinom na anti-allergies. Bakit? Matuto kang magpasalamat sa Diyos. Amen. Kaya baka may sakit ka na hindi umaalis kasi panireklamo ka sa Diyos. At sinasamantala din ni Satanas na lagi pang dagdagan ang sakit mo para alam niya, reklamo ka na reklamo sa Diyos.
May kausap ako dito. Kaya yung pinagdadaanan mo kung bakit hindi umaalis. Kasi ang kaaway, nilalagay niya sa'yo kasi very good ka sa kanya dahil reklamo ka na reklamo sa Diyos. Tuwang-tuwa siya pag nagsasabi ng Panginoon, babado mo na buhay nene, kapagal. Sabi niya din, salamat naman. Hello? Nandiyan ba kayo? Kaya ngayon, palitan mo na sinasabi ng labing mo, matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Okay, another one. Para manatili ang apoy. Okay, offer your burden. Amen. Unto God. Bakit ba nawawala yung apoy? Dahil marami tayong kabigatan sa buhay. Hello? Tayo pating mga Kristiyano, damang-dama natin yung problema kaysa sa presence ni Lord. Nag-ausap ako dito. Yung presence ni Lord, Lord, asan ka na? Asan ka na? Pero kung may problema, di ba? Hello, may kausap ako dito. Pagsabi wala nang dito. Kaya nasabi po ng Bible, cast all your cares upon Him, for He will cares for you. Ano kailangan mo? Ibigay mo sa Lord lahat ng pinagdadaanan. Amen. Tinamaan ng emosyon mo, bigay ka agad kay Lord. Tinamaan ng isip mo, bigay ka agad kay Lord. Tinamaan ng physical mo, bigay ka agad kay Lord. Amen po ba? Huwag mo nang alagaan. Huwag mo nang patagalin yung nararamdaman mo. Matuto kang mag-surrender agad sa Panginoon. Amen po ba? Sino sa inyo dito napaso ng tambutsyo? Ang ginawa niya, dinikit niya pa lalo yung kanyang kamay sa tambutsyo. Sinong gumawa nun? Wala. Bakit alam mong masasaktan ka? Tama po ba? Kapatid, ganun din sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. May humihingi na. Hallelujah. Amen. Hello! Hinihingi na ng Diyos ang pagsubok na pinagdadaanan mo. Hinihingi na ng Diyos ang kabigatang pinagdadaanan mo. Hinihingi na ng Diyos ang suliranin. Hinihingi na ng Diyos yung mga katanungan mo na bakit. Hinihingi na ng Diyos. Amen. Siya ang nagsabi, oh. Ano sabi niya dito sa talata? Cast all your cares upon Him. Lahat daw ng kabigatan mo, ibigay mo na sa Diyos. Sa Bicol, maganda eh. Ano sabi sa Bicol nito? Idusay nindo sa Diyos ang sa indong kagabatan. Tahuli man sana siya ang nagmamalasakit sa tuya. Anong ginamit na word? Idusay. Tinamaan ang puso mo. Sinigawan ka o ginawan ka ng masama. Tinamaan ang puso mo. Huwag mo nang karagahin. Hello? Huwag mo nang alagaan. Bakit? Kasi ang emosyon, mas mabilis dumami kaysa sa pera. Ang pera, ang tagal lumaki. Pero yung emotional problem, ang bilis lumaki. Sa loob ng isang magdamag, pwedeng lumaki ng lumaki ang emotional problem. Bakit kinukuha ng Diyos ang kabigatan? Because sabi nga po natin sa mga pahayag natin, ang isang tupa hindi nakadesign para magdala ng mga bitbitin. Amen. Nakakita ka ba ng tupang pinapadala ng pastol ng isang sakong trigo? Wala tayong makbat. Anong pinapapasan? Kamelyo, kabayo, asno. Pero yung tupa, ano lang ginagawa sa kanya? Pinaparami lang siya ng pastol. Pinapakain lang siya ng pastol. Kaya pag naunawaan mo ito, hayahay ka dapat. Amen. Pag ganyan ang katabi mo kung nasa hayahay na napagpinalugan. Amen! So, para na mag-apoy, ano sa manatilang apoy na kailangan? Offer your life to God every day. Offer your worship to God every day. Offer your praise to God every day. And offer your burden to God every day of your life. Amen? Pag ganito ang ginawa mo, tuloy-tuloy ang apoy mo sa iyong paglilingkod sa Diyos. Now, in the last, okay? Ang sabi ko mga kapatid, why we need the fire? Bakit kailangan natin ng apoy? Bakit kailangan panatilihin natin ang apoy? Sabi dito, pag may apoy, it's give comfort when we cold. Pag may apoy tayo sa puso, kahit nakakaramdam tayo ng panlalamig, still nako-comfort tayo. Amen po ba? Amen po ba? Pag may apoy tayo,
Kahit ano mga nangyayari sa buhay natin, kahit nagkakaroon tayo ng spiritual coldness, kahit nagkakaroon tayo ng spiritual dryness, kahit nagkakaroon tayo ng spiritual droughtless, pero pag may apoy tayo sa puso natin, napapanatili pa rin natin yung ating pagsamba sa Diyos. Amen po ba? So, nag-ibig ko sabihin, maintain the fire. Alam mo kung bakit kailangan mong i-maintain ang fire? Para hindi ka naaawa-hawaan na panlalamig ng iba. Hello? Kahit sabihin sa'yo, alam mo kapatid, nanghihina na ako. Alam mo kapatid, di ko na kaya. Alam mo kapatid, suko na ako. Alam mo kapatid, halos parang di ko na alam ang gagawin ko. Masyado na ako nagugulmihanan sa buhay ko. Parang ayoko nang maglingkod sa Diyos. Kahit may magsabi sa iyo noon, pero pag may apoy ka, hindi ka nahahawaan. Kundi ginagamit ka ng Diyos para sabihin sa nagsabi sa iyo, ops, teka lang. Wala ka ng apoy. Hallelujah. Pag-aapoyin kita ngayon. Samahan kita sa panalangin. Samahan kita sa pagsamba sa Diyos. Samahan kita sa pagpupuri sa Diyos. Pag may apoy. Kaya pag walang apoy at nagsabi ng problema, ang sagot niya, alam mo, ako din, feel kita. Ramdam mo, ramdam ko din. Di ba? Anong rason mo kapatid? Ganito, oh, rason ko din yan. It's a tie. Hindi ka makaka-encourage. Hello? Hindi ka makaka-enlighten ng iba. Eh sabi ko, I praise God na nakausap ko si tatay kagabi. Grabe, kahit isang oras lang siguro, mga 2 oras kami nag-usap, ang dami niyang itinuro sa akin. Sabi niya, Pastor Josh, you cannot put fire to others if you don't have fire. How you encourage the others if you yourself disappointed ka, discouraged ka? Paano mo sila mapaglilingkuran? Paano mo sila madadala sa Panginoon? Hallelujah. Sabi ko tayo, alright. Amen! Amen. Kaya kagabi talaga, hanggang kayo ng umaga, kashikaraba, hayalaraba, dorabababa. Grabing tangs ko kanina. Hallelujah. Simula kagabi, hanggang kayo ng paggising ko, hanggang kayo ng hapon, nakataas ang kamay ko, rababa, sakatalaraba. And I feel the fire of God. Hallelujah. Amen? And I feel different right now. Amen po ba? Amen. Why? Because pag nawala ang apoy, darating ang mga kinakatakutan. And that's the second one. Fire, anong ginagawa ng apoy? Fire removes fear, doubt, and foolishness. Amen. Anong tinatanggal ng apoy pag may apoy na? Natatanggal yung takot. Natatanggal yung doubt. Tingnan mo ha, tingnan mo. Pag nag-aapoy ka sa Diyos, may ipagpipray ka. Walang doubt sa utak mo. Walang sumasalit na, hindi ang gagawin. Sigurado ako. Diba? Pero pag nawala yung apoy, pag nahihina yung apoy, di mo pa ka pinapatungan, di ka pa nga lumalapit. Sa utak mo, hindi na ito gagaling. Kasi ako nga. Nakuha nyo? Sino naka-experience nito? Yes. Ay, aminin. Diba? Kahit yung prayer time mo, kahit yung dwelling mo, kahit yung pananalangin mo, duda ka nang ihaplusin ka ng Diyos. Sino naka-experience nito? Ako duda na eh. Dumami ang pagdududa ko. At nagkaroon ako ng takot. Hello? Ano pa naramdaman ko? Foolishness. Basta makasama yan? Yes! Pag walang apoy, walang liwanag. Pag walang liwanag, ano? Kahit may tinig, aapakan mo bakit? Di mo naman nakikita. Kahit bangin, aapakan mo bakit? Di mo naman nakikita. Ano tawag doon? Foolishness. Naalala ko noon. Ito, kwento lang to kwento na to, matagal na to. Baka sabihin nyo, ay ganyan yung pastor. Hindi, matagal na. Meron ako nung ka-date. Kwento ako kayo ng ka-date. May ka-date ako nung niyaya niya ako sa kanya, pwede ba tayo pumunta sa dagat? Sige, punta tayo dagat. Punta kami ng dagat. Okay, doon kami. Madilim. Okay, madilim, paligid. Talagang kagubatan. Dagat at kagubatan. Okay, doon kami. Nag-usap kami, kwentuhan kami dalawa. Siyempre, kamusta? Kamusta ka? Okay naman. Kasi matagal siyang old friend ko. Matagal siyang umalis sa nagkita. Umuwi siya. Tapos, kinontak niya ako. Eh, alam ko dati yung tao na yun ay may konting something lang naman sa akin. Kaya, sinamantala ko na. Natime na yun. Okay. So, usap ko yung dalawa. Usap kami.
So, nang panahon na parang yung isip ko ay parang may iba nang dumarating, bigla ngayong may dumating na tao nagpapaslide. Sa takot namin makita kami doon sa dagat na yun, tumakbo kami talaga. Ano yung pagtakbo namin? Nahulog ako sa agunan. Ano yung agunan? Yung may butas na pinapusukan yung nyog. Doon ako nahulog. Sabi sa akin na kasama ko, asan ka na? Asan ka na? Sabi ko, tita ka. Bakit walang ilaw? Alam niyo mga kapatid, pag uwi ko ng bahay, tinagin akong tinachat, nahulog ka sa agunan. Iyak-iyak sa sarili ko, foolishness. If you don't lie, if you don't fire, nagiging mangmang tayo sa mga decision making natin. Minsan kahit alam natin peligroso na, naaapakan pa rin natin bakit walang apoy. Kahit alam mo matutukso ka na, sinusubukan mo pa rin bakit wala ng apoy. Kaya pagkasabi sa katabi mo, apoy ka. Lastly, when we have fire, pangatlo, when we have fire, it's reveal all things. Pag may apoy, nare-reveal ang lahat. Amen po ba? Madaliin ko na. If we have fire, it's protect us. Diba ang apoy sa kagubatan, ginagamit ito ng mga mountaineers kasi ang apoy ay protection nila sa mababangis na hayop. So when we have fire, we are protected. Amen? That's why let the fire burn in our heart, burn in our life. Shall we close our eyes and let us pray? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ganito ang ginawa ko gabi na pinagawa sa akin ng ating Tatay Larry. Pinataas niyo yung kamay ko sa Panginoon. At sinabi niyo, alalahanin mo ang pag-ibig ni Jesus sa iyo. Alalahanin mo yung pagmamahal ni Jesus sa iyo. Alalahanin mo kung paano ka minahal, niligtas ng Diyos sa iyo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Iniwan niya ang kaharian niya. Iniwan niya ang langit. Naging tao siya at naging isang alipin. Siya'y bumaba sa lupa para labag sa iyo. Para sabihin sa iyo, mahal ka niya. At kasama mo siya sa lahat ng batil mo sa buhay mo. Ngayon ganito ang gawin mo habang nakataas ang kamay mo. Patuloy mong itaas ang iyong kamay sa Panginoon. At habang nakataas ang kamay mo, balikan mo yung buhay mo sa buhay. Sambahin mo siya sa kanyang katangian. Pwede ba ka ba nakataas ang kamay? Sambahin mo siya sa kanyang katangian. Sige, sabihin mo lahat ng katangian niya. Yung pag-ibig niya, yung kabutihan niya, yung katapatan niya. Yung kalingan niya. Sabihin mo sa kanya, God, ikaw ang pinakamabuti sa lahat. Walang ibang naging mabuti sa akin. Ikaw ang pinakatapat. Maraming niloko ako, Panginoon. Pinaasa ako, Panginoon. Pero ikaw, Lord, hindi mo ako pinaasa. Minahal mo ako. Kahit sa panahon ng hindi ko pagiging tapat, nanatili kang tapat sa akin. Hindi ako tapat sa prayer, hindi ako tapat sa commitment ko, hindi ako tapat sa journey ko. Worker ako, Panginoon. Mananambam ako, pero hindi ako tapat sa maraming bagay. Pero ikaw, Lord, naging tapat ka sa akin. Sige, sabihin mo sa Panginoon. Alam mo kung ano ba sa katangian na laging nagpapaluha sa akin? Sa katangian ng Diyos? Yung katangian niyang hindi siya nananawang patawarin niya ako. Alam ko, ganun din kayo, kapatid. Bakit hindi mo sabihin ng Diyos to? Bakit hindi mo sabihin sa Kanya, Panginoon, maraming sumuko sa aking ugali. Maraming naiinis sa aking pagkatao. Maraming hindi nakakaunawa sa akin. Pero ikaw, Lord, every time na hingi ako ng tawad sa iyo, nararamdaman ko ang pagpapatawad mo. Hindi ba ako sinisingil, Panginoon, sa aking nagawa? Kundi bawat pahayag ko ng aking salita at salitang patawad. Sorry po, Lord. Pasensya na, Lord. Pinapadama mo ang pag-ibig mo sa akin. Kaya, Panginoon, patuloy kitang sinasamba. Patuloy kitang sinasamba sa buhay ko, Panginoon. Sige, lahat ng katangian ng Diyos na nakilala mo sa Kanya. Siya ba ay naging great provider sa iyo? Siya ba ay naging comforter mo? Siya ba yung naging sandigan mo ng panahon na parang wala kang kakampi, wala kang karamay? Yung panahon na wala ka ng masandalan. At nang lumapit ka sa Kanya at sinabi mo, Panginoon Jesus, pagod na ako. Bigla ka nakaramdam ng kagaan at pag-ibig na galing sa Kanya. Bakit hindi mo sabihin sa Kanya para maglagablab ang apoy sa puso mo? Ang apoy ng pagmamahal.
Sige, sambahin mo ang Diyos, sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos, sambahin mo ang Diyos. Sige, hallelujah, hallelujah. Sa panahon na hindi mo maunawaan ng lahat, siya nagbigay ng liwanag sa iyo. Sa panahon na guguluhan ka, siya nagbigay ng karunungan sa iyo. Sa panahon na walang-wala ka, siya nagbigay ng lahat ng pangangailangan. Sa panahon na halos mabitaw ka na, mag-give up ka na, pero siya ang Diyos nagtsaga, nagtiis, inabot ka niya. Hindi ka niya itinakwil, hindi ka niya inalis, hindi ka niya pinabayaan, kundi mas lalo ka niyang inilapit, mas lalo ka niyang inibig, at mas lalo kong niyang ipinadama ang pagiging tatay niya sa'yo. Bakit hindi mo sambahin ang Diyos sa kanyang katangian sa oras na yun? Sige, sambahin mo siya, sambahin mo siya, sambahin mo siya. Sambahin mo siya, sambahin mo siya sa kamanaklan ngayon. Sige, sambahin mo siya, sambahin mo siya. Hanggang maglagabla ang apoy, maglagabla ang apoy ng pagmamahal mo sa kanya. Maglagabla ang apoy ng pag-i passionate mo sa kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sige, dadaloy ang apoy sa'yo, dadaloy pang apoy sa'yo. Paglalagab-labig ka pa ng Panginoon, sambahin mo lang siya ngayon. Hallelujah, magbigay ka naman kung halimuyak sa harapan ng Panginoon ngayon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, yes God, yes God, yes God, yes God, yes God, yes God. Yes, hallelujah, yes, praise your name, O Lord, praise your name. Sige, sambahin mo lang ang Diyos, sambahin mo lang, mag-offer ka ng mga pagsamba sa Kanya. Ibigay mo ang pinaka-the best na pagsamba sa Panginoon. Ibigay mo ang pinaka-the best na pagpupuri mo sa Panginoon. Lahat ng katangian niya, He is a Jehovah Rapha, He is a Jehovah Jireh, He is a Jehovah Nissi, He is Jehovah Shalom, He is everything, He is Elohim, He is Adonai, hallelujah, He is El Shaddai, hallelujah, come on, come on, come on, come on, hallelujah, 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 lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Patuloy mo sambitin sa Kanya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, ganito lang ginawa kong gabi. Yun din ang gagawin mo ngayon. Yun din ang gagawin mo ngayon. Yun din ang gagawin mo. Yun ang gagawin mo. Babalikan mo lang ang pagmamahal ng Panginoong Jesus. Marahil disappointed ka. Marahil maraming ang problema, suliranin. Marahil sa mga journey mo nakaraang araw, nakalipas na araw, punong-puno ka ng problema, suliranin na lalaki isipin. Pero ngayon, sinisipin mo na ang pagmamahal ng Diyos. Walang magbabago sa iniisip mo para sa sarili mo, pero pag ang Diyos ang iniisip mo, malaki ang magbabago sa iyo. Kaya sige, hayaan mo lang kayo sa bayin mo ang Diyos. Sa bayin mo ang Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Flaming the fire right now, flaming the fire. Sige, pag-apoyin mo ang apoy, pag-alabin mo ang apoy, pag-alabin mo ang apoy. Sige, pag-alabin mo ang apoy mo sa Panginoon. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Hallelujah, 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 hallelujah. Mahalin mo pa siya, mahalin mo pa siya. Sige lang, mahalin mo pa siya, mahalin mo pa siya, sampayin mo pa siya. Siya ang naging mabuti, siya ang naging tapat. Siya ang walang katulad, siya ang tumulong sa iyo. Siya ang lagi mong karamay, siya ang sandalan mo, siya ang sandigan mo. Siya ang tagapagpayo mo, siya ang tagapagkaloob mo. Siya ang nag-ingat sa iyo, siya ang nagligtas sa iyo, siya ang nagtubos sa iyo. Lahat siya ang gumawa para sa iyo. Special ka sa Kanya, special ka dahil anak ka niya. Namatay siya para sa iyo. Binigay niya ang buhay niya. Hinarap niya ang pako, hinarap niya ang krus, hinarap niya ang dinig, hinarap niya ang pagkalain, hinarap niya ang pagbubugbog sa Kanya para sa iyo. Hinarap niya lahat para sabihin sa iyo, mahal ka niya. Kaya ngayon, hayamang pag-ibig mo naman sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige, pwede ba natin pumantahin? Okay na ba tayo na magsipagtayo ngayon tapos kantayin natin ang awit?
Awitin natin ito galing sa puso natin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, sabihin natin ito sa Panginoon, gawin yung panalangin ito. Galing mismo sa puso nyo, sasabihin nyo ito sa Diyos, sasabihin nyo sa Kanya. Gagawin yung panalangin, gagawin yung mensahe sa Kanya. Gawin natin ang kabutihan ng Diyos, ang goodness ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay ko, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan. Sabihin ulit natin sa kanya from your heart right now. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, ika'y mabuti magpakay. Lahat ba nabubuhay, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, ika'y mabuti magpakay. Lahat na hanggat ako'y nabubuhay. Aalitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo, Panginoon, pag-ibig mo, Yesus, siyang gabay sa kasakitan. Nangyayat ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, ika'y aking kaibigan. O Diyos, aking gabay. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakay. Hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit ako'y nagbabago ang kabutihan mo. Kahit ako'y nagbabago
gawin mo ang salita sa Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y mabubuhay. At ako'y nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan mo. Kaya paminsan ba ika'y tapat sa aking buhay, O Diyos? Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, O Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay. Aawitin ko Awitin ko ang kabutihan. ang kabutihan ng Diyos. Sige kapatid, pakinggan niyo ito maigi. Ngayong gabi, bago tayo umuwi, bago tayo pumunta sa ating time ng dinner, maaari ba natin gawing sagrado ang gabing ito sa paglapit sa Panginoon? Bitbit ang mga awiting ito, bitbit ang mga salitang ito sa Panginoon. Gusto ko habang umaawit ka, pumunta ka dito sa unan. But before that, I will pray first bago ka pumunta sa unan ito. Father God and Lord, I pray, hayaan mong unahang ito ay maging banal, Panginoon. Lord, pinapanalangin ko, Diyos, kung paano ang Mount Sinai ay nilalagyan ng bakod sapagkat ang lumagpas sa bakod, Panginoon, ay umaapak sa kabanalan mo, Panginoon. God, barapatin niyo po sa gabing ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa pangalan ni Jesucristo ang makapangyarihan sa lahat. God, I pray na ang unahang ito, ang altar na ito, Diyos, ay patuloy mong balutin ang iyong kabanalan. Balutin mo ng iyong kapangyarihan na bawat aapak, Panginoon, sa unahang ito, Diyos. Father God, I pray na ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, ang kabanalan mo, ang kaluwalhatian mo, Diyos, ang siyang maranasan, Panginoon. God, I ask this, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. I pray and I pray and I pray. Amen and amen. Kapatid, I open this prank for you. Can you please come forward right now? Pag hindi mo kinaya yung presence, pwede kang lumuhod dito sa una. And surrender everything to God right now. Yung mga napapagod, yung na wala ng apoy, o yung nalaho konti-konti yung apoy, yung pangandap-andap yung apoy, sige, punta ka dito, punta ka dito. Punta ka dito. Gusto kong maramdaman mo yung touch ng Panginoon sa buhay. Sige, punta kayo sa una, punta kayo sa una. Yung mga napagod sa paglilingkod, yung nawala ng pag-asa, yung nawala ng direksyon, yung naging guilt sa conviction ni Lord kaya hindi mo nasunod, at ngayon i-facing parang consequence na hindi mo na maramdaman si Lord, hindi mo na madama ang pag-ibig ng Panginoon. Parang tila ba layo na ng Panginoon sa iyo? Tila ba layo na ng presensya ng Panginoon sa iyo? Parang yung distansya mo sa Panginoon, parang milya-milya ang layo ng Lord sa buhay mo. Just come, take this forward right now. Dito mo dali sa unahan, dito mo dali sa unahan. Dito mo dali sa unahan. Sige kapatid. Sige kapatid, ganito ang ginawa ko din. Ganito ang ginagawa natin. Sige, lalapit dito sa unahan. Aminin mo sa Kanya, Panginoon, napagod ako. Panginoon, di na kita maramdaman, Panginoon. Parang ang layo mo na, Lord, sa akin. Lord, parang ang layo mo na. Parang ang layo mo na sa iyo, God. Kahit nagdadoubt ako, natatakot ako, Lord. Ngayon, Panginoon, parang di na ako tulad ng dati, Panginoon. Lord, nawala na. Nag-iba na ako, Lord. Please, sabi mo sa Panginoon, just come. Kung gusto mo may empowered ka ulit ni Lord, kung gusto mo iparanas ka ulit ng Panginoon, iparanas ulit sa iyo ng Panginoon, sige, pumunta ka dito, lumapit ka, magpakumbaba ka dito sa harapan ng Lord. Magpakumbaba tayo dito sa harapan ng Panginoon. Sige, just come. And call His name, Jesus. Just call His name, Jesus. Call His name right now. Call the name of Jesus right now. Call the name of Jesus. He will empower you right now. Hindi ako mag-empower sa inyo. Nasa Diyos ang mag-empower. He is the anointer. Siya mag-anoint ulit sa iyo. I-anoint yung labi mo. I-anoint yung buhay mo. Ibabalik ka niya sa dati mo kawawan sa Kanya. Sa dati mo kagutuman sa Kanya. Sa dati
dati mong excitement sa Kanya, sa dati mong pakikinig sa Kanya, ibabalik niyo sa iyo ng Panginoon. Lumapit ka lang, magpakumbaba ka lang, magpakatotoo ka sa Kanya. Aminin mo lahat ng ginawa mo, aminin mo lahat ng sinabi mo, aminin mo lahat sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige, feel the presence, feel the presence, feel the presence right now. Feel, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, 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 yes. Sige, yakapin mo kayo ng presensya ng Diyos. Yung hindi mo na ito naramdaman sa quiet time mo, hindi mo na ito naramdaman sa dwelling time mo, pero ngayon ko nararamdaman mo ulit, yakapin mo ang presence na yan. At sabihin mo sa Kanya, God, huwag mo akong bitawan. Huwag kang umalis kahit isang saglit sa akin, Panginoon. Hawakan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo. God. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Altar ito, altar ito. Ihandog mo na, ihandog mo na, ihandog mo na. Lahat na nangyari sa'yo, lahat na kirot. Kung nakasakit ba sa'yo, kung may nakasakit sa'yo kapatidan, may nakasakit sa'yo kaibigan, kung may nakasakit sa'yo pastor man, o magagawa, o sino mang pamilya ba nakasakit sa'yo, ihandog mo na dito, ihandog mo na dito, iwan mo na dito, bitawan mo na sa altar, ilagay mo na sa paanan ng Panginoon, ilagay mo na sa paanan ng Diyos. Sira mamahaya na rama, bitaw na, bigay na, suko mo na, i-surrender mo na. Hallelujah, 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 hallelujah. Problema sa pangangailangan, problema sa trabaho, ilagay mo na sa paanan ng Panginoon. Ibigay mo sa paanan ng Panginoon. Italaga mo na sa paanan ng Panginoon. Hallelujah. Sige lang. Jesus! Jesus! Hallelujah, my Lord. Jesus. Lord, manifest. Manifest. Manifest, Yeshua. Manifest, my Lord. Manifest, 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 manifest. Magpakita ka sa bawat nakapikit na mata. Kumaplos ka sa bawat isang nakataas sa kamay. Yakapin mo ang mga duguan sugatan. Nahihirapan ang damdamin, O God. Yakapin mo ang mga lumalaban, O God, para sa iyo. Manifest in our midst, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus. 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 Sige, apoyan ka. Hallelujah. Hayaan mo po. Sige, pagpagatok ang labi mo, tuloy-tuloy ka sa pagtang. Sige, pagtang sa magkaroon ng julitas. Sige, Yeshua, Rahila. Hallelujah, Yeshua de Nazareth. Hallelujah, Rahila, manifest, my Lord. Jesus. Hallelujah, arise.
pagmamahal mo. Taasan mo ang level ng pagpupuri mo. Taasan mo ang level ng pag-awit mo. Taasan mo ang level ng pag-alilangin mo. Taasan mo ang level sa pag-awit mo sa pagkita. Taas, taas, yan ang mag-aalis sa'yo. Hindi ka magiging malangya. You will be the fire. You will be the light. You are the hope. Because of Jesus, you receive. Hallelujah. Hallelujah. His holiness is in you. His mighty power is rushing wind. Overflowing the light. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, God. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, mga nakikipag-battle. You have power and authority right now. You have the fire right now. You have the fire. You may mga problema. You may battle sa flesh. You may battle sa family. You may battle sa sickness. You may battle sa worry. You may battle sa fear. Right now. In the name of Yeshua. In the name of Jesus. Fight. 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 He will deliver you. He will deliver you. He will deliver you. In the pit of the head. He will deliver you. Sa kasinungalingan ng tao. He will deliver you. He will break the chain. He will break the chain. He will break the chain. Ow! Jesus. 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 Thank you. Brother and sister in Christ. Hallelujah. I know may naubusap ang Diyos sa kanya ngayon. I know there's something impression to you. There's something word. Keep that word. Keep that impression. I know God speak. Jesus. Jesus. Listen to Him. Listen to Him. Listen to His word. Listen, 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 listen. Listen to His word. Listen to His word. Oh God. Jesus. Jesus.
Jesus. Magbabad kayo sa presence ni God. Magbabad kayo sa presence ni God. 2025 is a year of battle. We are battle, kapatid. We are battle. We fight a good fight. We fight for our family. We fight for our brethren in Christ. We fight for our nation. Ang daming sinasaktan sa Satanas. Ang daming pinapatay ni Satanas. Ang daming pinapahirapan ni Satanas. Ang daming winawasak ni Satanas. Kabataan, matanda, dalaga, binata, winawasak ni Satanas unti-unti. We are a warrior. Sino pagkaduwag? Sino pagkaduwag? Sino pagkaduwag? Yes. We are a worshiper. Sino pagkaduwag? Sino pagkaduwag? Sino pagkaduwag? Yes. We are a worshiper. We are a warrior. God is good to you. Thank you for the last. Thank you, Jesus. My beloved is the most beautiful among thousands. Say worship, worship. And thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. And thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. And thousands. My beloved is the most beautiful among thousands. And thousands. Yes, you are yes,
Pakinggan. You receive anointing tonight. You receive anointing tonight. You receive anointing tonight. Listen to this word. The Bible says, do not touch the anointed one. The Bible says, do not touch the anointed one. Those who touch the anointed one will suffer. Those who touch the anointed one, like King Saul, when he touched David, who was anointed by God through Prophet Samuel, ang nangyari kay King Saul, halos mabaliw si King Saul. That's why do not touch the anointed one. Be careful, beware. Be careful, beware. Ang sino man mag-touch sa inyo ngayon, ang sino man mag-touch sa inyo ngayon, ang sino man mag-touch sa inyo, hindi basta-basta kakaharapin. Because God anointed you. Because God has anointed you. Because God has anointed you. He pouring His oil in your head. He pouring His oil in your head. He pouring right now. He pouring right now. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Take that anointing. Take that anointing. Take that anointing. Take that anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, God. Again, it's a warning. Do not lose your anointing. Because when you lose it, para ulit magsisimula sa dati. Kung paano ang langis ng olibo, kapag ito'y kinukuha, ito'y kailangan pigain, pisain, gilingin, at kailangan dumaan sa matinding proseso para magkaroon ng langis ang olibo. Kaya pag nilus mo ang anointing mo, magsisimula ulit sa dati. It's hard to begin again kapag natanggap mo ito. That's why be humble to God, be humble to others, and let God be exalted in your name, be exalted in your life. Only God will be exalted. Hallelujah. Father, thank you, Lord. Thank you for this beautiful night and wonderful moment, Lord God, that we encounter your presence. We encounter your holiness. We encounter your grace, your love unto us, Lord. Bless your people. Bless each one of us, Lord God. And Father, we surrender everything to you. We love you, Jesus. We love you. We love you. Kapatid, pwede ba natin yakapin ang mga kapatid natin sa Panginoon? Sige, tayo po tayo. And let the love of Jesus extend to others. Let the heart of Jesus extend to others. Hallelujah. 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 Sige, yakapin natin. Yakapin natin. And let the love of Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Church, we love you with the love of the Lord. Be strong in the Lord always. May the Lord protect you. May the Lord empower you always.